Grabe yung tao. Ang daming sila. May something talaga kasi parang ang aga nag-uwi ng mga tao. Kaya nga sabi ko. Day 13 guys. It's December 30. And grabe. Nandito ulit kami sa Harajuku. Tignan nyo. Grabe yung tao. Hindi ganito yung unang punta namin, di ba? Tama pala, pagka New Year kasi yung holiday talaga nila na mas mga walang pasok na yung mga tao. Sa school, wala na din. Kaya mas maraming tao, totoo pala. Grabe to, nagulat kami. Kung na-video ko dun sa pag-entrance pa lang, mas kitang-kita na sobrang daming tao. Kasi parang mga langgam. Anyway, lalakad muna kami. May hinahanap lang kaming kainan kasi gutom na tong anak namin. At ang kinikrave, o diba, kamusta naman yun? Craving Wagyu. Wow! Anyway, update ko kayo pag nandun na kami. Nandito kami sa Gyukaku. Dito kami magla-lunch. Only din. So, ayan. Yung order namin is only na 90 minutes. Ayun, ang order si Lester. Ayan, free. Free pa naman. Bilis naman nun. Ito na yung gusto mong food na lunch. Okay na ba doon? Kinahon nga daw na. Marunong ka? Makikita mo kaya? Cooking na kami ng aming lakas ng apoy. Tapos na kami kumain guys kanina sa Gyukaku. Pag pupunta kayo dito sa may Takeshita Street, nandun siya sa may bungad. Malapit siya sa I'm Donut, katabi lang siya sa right side. So doon yung Gyukaku na only din na mga beef, pork, ganyan. May wagyu pero hindi na yun yung in-order namin kasi medyo mahal siya. So hindi na rin ako masyado nakapag-video kasi may nakalagay doon na bawal yung video na live streaming. So just to be sure, hindi na lang din ako nag-record ng mga video talaga na nagba-vlog. So yung normal na lang, short lang yung napakita kong clips like yung food, gano'n. Now maglalakad lang kami around Harajuku. Tingin-tingin lang ng kung ano-ano. And update ko siguro kayo kung ano man ang gagawin pa namin dito. Busog na busog ako eh. So gusto ko sanang mag-crepe. Pero hindi pa kaya. Pero tignan nyo, ito sweet box, ang haba ng pila oh. Grabe yung pila ng crepe dito. Yan o. Tignan nyo. Halos lahat dito. Tignan nyo. Diba ito yung pinanggalingan namin na kumain kami ng ng meat. Tignan nyo itong dinadaanan namin. Paglabas namin dito sa street na to na medyo maluwang-luwang pa. So ganito pala pagka December 30 sa kanila, 31. Mas yun daw ang sineselebrate kasi talaga nila. So tignan nyo naman. Tignan nyo. Grabe no. Anyway, tigil ko muna tong pag-vlog para makalakad kami na maayos. Mamaya kami sa New Balance. Nagtitingin-tingin lang guys. Daming tao sa store. Pero ang ganda ng New Balance na to dito sa may Harajuku guys. Lahat ng latest. Yung iba wala sa mga ABC Mart. Like itong bago. Nakita nyo to, yung 204L. Yan. Wala yan sa mga ABC Mart. Kahit yung mga nagkikerry ng mga lifestyle. Wala ako nakita. Dito lang sa New Balance. Nagpakuha tayo ng size. Hindi ko pala kayo na-update, guys. Kami ay nakabili na ng shoes sa New Balance. Super nice. As in, sobrang saya ko. And then yung mister ko nakabili din ng shoes. Nandito kami sa may Cat Street ng Harajuku. Sobrang okay dito mamili. Pagka kayo ay mga sneakerheads, ganyan. Yung Supreme nga doon, sobrang haba ng pila. Limited limited entry na lang yung pwede. Marami dito yung mga, ano bang tawag dito? Mga reseller, di ba? Atmos. Ganyan. Nakabili kami sa Kicks Lab. Pinakamura sa Kicks Lab, guys. As in, sobrang mas mura. Ito pa pala Kicks Lab, mahalo. Ayan, may Kicks Lab din dito. Ayan, dyan kami sa ganyan bumili. Meron dun sa isa. Ngayon, naglalakad-lakad pa rin kami dito around this area. Nagdilibot-libot pa rin, nagtitingin-tingin pa rin ng kung ano-ano lang na makikita. Kaya wala na akong ma-update sa inyo guys. Wala na akong ma-share. Kasi nag-iikot lang talaga kami. Tumitingin lang kami ng mga pwedeng masilip at
kung ano yung pwedeng mabili na wala sa atin. Kasi mura din, ang mura ngayon ng palitan ng peso to Japanese yen. Parang nasa 0.38 lang. Akala namin nung una 0.40 eh. 0.38 lang. So, ang laki. Ang laki ng mura. Hindi ka malulula. Ganun. Palabas na kami dito sa may Omotesando area. Dito, may mga ano din dito. Yung mga high-end. So, ito like Longchamp, yung Onitsuka. Ayan, sa mga mahihilig sa Onitsuka. Ayan. Tapos nakakatawa guys. Alam niyo guys, yung mga lugar na pinupuntahan talaga, yung mga sikat sa Pinoy, talagang magugulat ka, puro Pilipino talaga. Pumasok kami ng New Balance, sobrang daming Pilipino. Pumasok kami dito sa Kicks Lab, sobrang daming Pilipino. Ay, tapos guys, tignan nyo, December 30, hindi na bukas yung mga Christmas lights. Hindi na pala nila iniilawan, pero nandito pa yung mga Christmas lights. Ayan, nakakabit pa rin sa Christmas tree. Pero hindi na nila iniilawan, siguro ganun talaga. Pag after ng Pasko, doon talaga tapos na lahat. Kumbaga, hindi na nila inaano talaga yung parang Christmas feels. Wala na eh, oh. Ito yun, dito kami naglalakad eh. Wala na siya. Ayan. Akit lang kami kasi naiihit si Mateo. Ito yung famous na ano guys. Famous na... Ano nga tong famous na building na to? Yung pinipicturan. Yung may ilaw. Ito, ano nga tawag dito? Paki-comment nga. Nakalimutan ko ano tawag dito sa building na to eh. Ayan o, kita nyo ba ako? Nasaan ako? Ako hindi ko makita yung sarili ko. Dito, famous yan o. Diyan ka magpipicture sa stairs na yan. Tapos nagre-reflect yung mga glasses. Yan. Naalala ko na, ito nakita ko kasi, Tokyo Plaza yung name ng mall. Ayan o. Ayan yung name ng mall. Tokyo Plaza. Ayan, Tokyo Plaza. Tapos ito yung mga laman niya. Ayan. Hala guys, dito din pala sa building na yun yung Lakrak. Pag nakita nyo to, ito, puntahan nyo to sa Tokyo Plaza. Depende sa season. Mga brand new item siya, pero talagang lahat bagsak presyo. As in, titingin tayo mamaya. Tignan nyo, ayan o, from December 26. O, ano yung ibig sabihin nun? Natin, translate natin mamaya. Ayan o, mga bags. O, tingnan nyo tong bag na guest na to. 6,990 yen na lang. Magkano lang yun? 2,000? Ayan o. Alam, titingin ako, inaantay ko lang sila. Nag-CR sila sa 5th floor. Hindi ako nakapagsabi. Titingin ako. Ang daming sale ala. Andito naman kami sa Starbucks. Dito na lang muna kami tatambay dahil wala na kaming mapuntahan. Wow, parang masarap. Ay, ako na ng tiramisu. Ayan, nandito kami sa labas. And kung naalala niyo yung last year's vlog ko, akala niyo naman nanonood kayo. Yung akala niyo, ang dami niyo. Kayo kasi, manood kayo. Nandito ulit kami sa spot na to kung nasan kami last year. Yung parang rooftop siya na puno ng lights. Ayan o. Sobrang ganda dito guys, as in. Pero, hindi ganun kalamig ngayon versus last year. Hindi ganun kalamig ngayon versus last year. De, bukod sa drinks, nag-order lang din ako ng dessert para masarap yung pag-inom natin ng coffee. Ayan o, sarap. Yeah, of course, you can use the fork. And again, ang in-order ko is espresso affogato, guys. Sobrang sarap. Anak, I think we should go down one more. Here, oh, para you can eat properly. So, nandito lang kami, chill lang kami, tambay lang kami. Tapos siguro uwi na kami kasi wala na kaming magawa eh. Okay. Ayan na yung drink namin. Mahal na masasabi mo dyan sa espresso affogato? Must try. Okay lang. Must try. Teo, what's your drink? Ayan si Teo. Pangit eat. Alam niyo kasi guys, medyo nagsistrict din ako ng pagmamatamis dito sa anak ko. Nagsistrict pa ako nito ah. Di ba kanina nagyukako kami? Yung desserts din, unlimited. Naka-4 na ice cream. Though dito naman sa Japan, sobrang liit ng scoop ng ice cream nila. As in, sobrang liit ng scoop ng ice cream. Siguro yung kinain ni Mateo, mga 1 scoop and 1/4. Parang ganon. Ganon lang naman siya. Pero kahit na, di ba? Tapos, sabi ko nga sa inyo, medyo matagal-tagal pa rin
kami dito. So, pinag-iingat ko syempre kasi baka mamaya magkaubo, mahirap na, magkasakit, 'di ba? So, yung matamis niya din, medyo limited. Sabi nila, meron nito sa Philippines. Guys, trust me, wala. Nagtanong na ako. Meron daw na ganito sa Starbucks Reserve lang. So, nagtanong na ako sa Starbucks Reserve. Wala talagang ganito. Ang meron sila, parang yung coffee, lalagyan nila ng vanilla ice cream. Hindi talaga siya parang mixed drink na espresso affogato. So, walang ganito. Ito sobrang sarap talaga. As in the best. Anyway, tatapusin lang namin tong pag-inom namin ng coffee dito at pag-chill. Currently, naglilibot pa rin kami dito sa may area ng Harajuku. Ayan o, tong place na to. Yan, may Maison Margiela, may Diptyque. Tapos dito nyo din makikita yung yung Damacha Tokyo. Ayun o, yung parang bahay na yon. Yan yung Damacha Tokyo. May katabi yung tindahan ng takoyaki. Masarap din yung takoyaki doon. O, ito. May Lanvan dito sa area na to. And Kohlhan. Yan, nandyan yung mister ko ngayon. Tapos nakakapagtaka guys, di ba kanina sabi ko sa inyo, sobrang daming tao. Tapos sobrang dami na ring sale. Kasi meron ata silang New Year sale. So, nakaka-excite kasi aabutan namin. Parang marami silang New Year sale, kaya ang daming namimili. Pero ngayong December 30, today is December 30, sobrang aga magsara ng mga store, para mga 8 p.m. I think it's a holiday season sa kanila. May something talaga kasi parang ang aga nag-uuwian ng mga tao. Kaya nga sabi ko, mamaya masaraduhan kami ng train. Buti meron pa in 38 minutes yung train. So yun na lang yung hahabulin namin para makauwi kami sa aming hotel. Kasi para talagang aga nag-uwian ng mga tao as in. Parkour ni Mateo. Ayan, nasa hotel na naman kami. And alam nyo na guys, sorry talaga kasi ito talagang trip na to. Parang yung first 14 days namin is talagang relax lang. Wala talagang activity. Kasi yung remaining 7 days namin, may gagawin tayong kakaiba nga at first time. Okay, ayoko pang sabihin. Bukas ko na lang sasabihin. May pa-suspense pa. Akala mo talaga ang dami nanonood. Ba't ba? So anyway, bago tayo matapos, sasabihin ko nga sa inyo na nakabili ako ng shoes, 'di ba? Sabi ko sa inyo. So, papakita ko ba? Picture na lang siguro kasi naka-impake na eh. So, picture na lang, ganyan yung binili ko. And then yung mister ko, bumili din siya ng shoes. O, yun yung last minute namin ng mga purchases. Ayan, hindi na siguro ako mag-haul sa Manila or depende. Pero yan yung nabili ng mister ko ngayon sa may Harajuku. Tayo ay end of the day costing na. So, una, nung umaga, nag-laundry ako. Alam nyo guys, miss na miss ko yung apartment namin ng mga unang araw. Kasi libre laundry. Kumbaga, ang binibili lang namin, detergent. Siyempre, pag sa mga hotel, may bayad na yung laundry. Di ba, coin laundry. So, kaninang umaga, ako ay naka 174 pesos. Tapos, meron pa ulit akong lalaban bukas. Magbabayad na naman ako. Anyway, ganun talaga. Kaysa ipunan kami ng marumi tapos wala kaming maisuot kasi yung mga heat tech inuulit-ulit namin. And then next yung lunch nga, yung gyukaho na grabe, kaikot-ikot pa kami, kakahanap ng iba kasi yung una ang binigay sa amin 1 hour, bumalik daw kami. Buti na lang maaga-aga din kami bumalik kasi sakto, wala naman ang kumakain. So nakakain din kami agad. So ang nagastos namin doon ay 3,923.16. Kung napanood nyo yung mga past vlogs ko, di ba parang nakadalawang yakiniko na kami. Nung una is nung Christmas
Christmas Day, tapos ngayon na December 30. Alam niyo, parang medyo nanawa na ako sa karne dito. Parang nauumay na ako kasi gabi-gabi din sa apartment, lagi din kaming karne. Kumbaga, bumibili kami ng mga wagyu kasi sobrang mura sa grocery, tapos may lutuan kami, so minaximize namin. Pero ngayon parang sawang-sawahan na ako. So parang ang gusto ko na yung mga ramen, mga sashimi naman, o kaya yung mga ano lang, magagaan lang na meals. Kasi parang busog na ako sa karne. Parang umay na ganun. Next naman, nagpunta pala kami ng IKEA. Kasi ito, napanood ko tong hack na to. And isa din to sa share ko sa inyo na tip. Pagka kayo ay naubusan ng luggage, huwag kayong bumili ng luggage. Kasi pag dumami yung luggage nyo sa bahay, hindi naman siya lahat magagamit, di ba? So may nagturo ng hack na ito. Ang maire-recommend ko sa inyo is bumili kayo ng ganyan na IKEA bag. Parang duffel bag siya na nagiging backpack, tapos malaki yung capacity at pwede nyong i-check-in. So bumili kami niyan kasi nga talagang isang luggage lang talaga yung dinala namin for this trip. Tapos yung iba kasi namin gamit, pinasabay namin dun sa mga kasama ko, sa pamilya ko na umuwi ng mas maaga para hindi rin madami yung bitbit namin dahil nga tayo ay mapupuntahan pang ibang lugar. So yan ay 150 pesos lang, o di ba sobrang mura. Tapos pag tinago mo pa sa bahay nyo, di ba hindi siya bulky, tapos hindi din naman siya yung parang kumbaga parang pwede mo siyang madala anywhere, di ba? Kung magta-travel ulit kayo, dalhin mo na lang ulit, di ba? Manipis pa. Tapos hindi ka rin manghihinayang kasi 150 pesos lang. Tapos hindi rin naman maiipunan ng luggage na hindi mo naman din lahat mabibitbit kasi sa totoo lang napakahirap din naman, di ba, na marami. And then next, ang dami kong nasabi, di ba, para dyan sa IKEA bag na yan. Yung nabili kong New Balance na shoes. In fairness ha, new release siya. Sobrang ganda talaga. Mas yun talaga yung legit na lifestyle kasi yung forma niya manipis. Yun kasi yung mga bet kong shoes, yan nga yung pinakita ko kanina, di ba? Alam nyo, 4,000 lang siya, 4,867, di ba? You would expect na baka yung ganung mga release, mga 7,000 ganyan, pero hindi, 4,867. And then next, yung sa asawa ko yung nabili niya, yung Salomon na shoes, 9,812.63. Tinignan namin yan sa Philippines, ang bentahan ay nasa 12,290 sa mga Foot Locker. So, nakatipid ng mga 3,000, di ba? And then next, nag-Starbucks kami, di ba, pinakita ko sa inyo, naka 778 pesos kami. Pag i-compare mo siya sa Philippine price, parang worth it na siya. Kasi with 2 drinks and 2 desserts, 778, parang ganun din yung nagagastos sa Philippines, almost. Nag-reload na naman ako sa train. Guys, sabi ko sa inyo, ito talaga yung pinakamarami kong reload sa train. As in, ang laki na ng gagastos ko sa transportation namin. Nag-reload na naman ako ng 6,000 yen, 3,000 each yung iCoca card. So, in pesos, that's 2,265. And then last, nag-Family Mart lang kami kanina pa uwi. Alam niyo yung anak ko, naa-addict na siya sa Family Mart. 3 gabi na siyang nagdi-dinner ng Family Mart chicken. Fresh naman yung mga chicken dito, di ba? Sabi ko sa inyo, freshly cooked yun. So, pinartner niya lang ulit sa rice. Tapos, ang nagastos namin doon ay 213 pesos. So, yan ang ating total. It's already day 13, guys. At yan na ang ating running balance. Kamusta naman, di ba? Push, kaya pa to. So, abangan nyo guys, malapit na tayo sa exciting part. And bukas, mas maganda yung vlog kasi medyo informative na yun. So, abangan nyo na lang. Alam mo, ang dami ko talagang sinasabi. Akala mo, ang dami niyang viewers. But anyway, that's it. Sana nagustuhan nyo tong video na to. And kung umabot kayo sa part na to, i-comment nyo yung ang dami niyang viewer. Wow, nagkaganon pa. Anyway, that's it. Sana nagustuhan nyo tong video na to. And kung nagustuhan nyo, please don't forget to like and subscribe to my channel. I'll see you again until my next travel vlog. Bye!